Mula sa larangan ng palakasan, ngayon naman, karera sa politika ang sinabak ng mga dating sports personalities na tumatakbo ngayon para sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Hindi na medalya ang pinaglalabanan, kundi anila ang pagkakataong taong bayan naman ang mapaglingkuran. Hindi kumulang sa 20 na dating mga atleta mula boxing, basketball at iba pa ang kandidato sa mga posisyon mula konsehal hanggang senador. Pinangungunahan ni 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao ang listahan ng mga dating atleta na kasapi sa 2025 political race. Matapos ang kanyang pagkatalo sa pagkapangulo noong 2022, susubukang bumalik sa Senado ni Manny Pacquiao. Si Pacquiao ang nag-iisang boksingero sa kasaysayan na nakakuha ng kampyonato sa 8 magkakaibang weight divisions. Tumatakbo siya sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang koalisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Southeast Asian Games multi-gold medalist at 2-time Olympian sa larangan ng swimming na si Eric Buhain ay tumatakbong muli bilang congressman ng unang distrito ng Batangas. 2 beses hinirang si Buhain bilang Philippine Sports Writers Association Athlete of the Year at naging chairman ng Philippine Sports Commission noong administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. 2022, pinalitan niya ang kanyang asawang si Eileen Ermita Buhain sa pwesto at tinalo ang kanyang hipag na si Lisa Ermita. Ngayong halalan 2025, muling humihingi ng tiwala si Ninong Kong, Eric Buhain, upang ipagpatuloy ang kanyang serbisyo sa Batangas. Ang taekwondo champion na dating konsehal ng Makati at kinatawan ng unang distrito, Monsieur Del Rosario, ang tumatakbo naman ngayon bilang Vice Mayor ng Makati, katambal ni Senador Nancy Binay, na siyang kumakandidato bilang Mayor ng lungsod. Nagsilbi si Monsieur bilang konsehal mula 2010 hanggang 2016 at bilang kongresista hanggang 2019. Hindi naman magpapahuli ang mga basketbolista na sumabak sa politika na pinangungunahan ni Franz Pumaren, ang former PBA player at UAP coach, ay muling tumatakbo bilang kinatawan ng 3 distrito ng Quezon City. Nakilala si Pumaren bilang kauna-unahang manlalaro na nakagawa ng 4-point play sa kasaysayan ng PBA. Katulad noong 2022, bahagi pa rin siya ng partido ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ang 1998 PBA Most Valuable Player, ang tinaguriang Captain Marbel na si Kenneth Duremdes, ay isa sa mga nominado ng Maharlikang Pilipino sa Bagong Lipunan. Si Duremdes ay kinikilala bilang isa sa pinakamatagumpay na manlalaro sa kasaysayan ng Philippine basketball. Sa kanyang 13 taong karera, nagtala siya ng 6 na PBA championships, kabilang na ang 2 Finals MVP awards. Ngayon, nais ni Duremdes dalhin ang kanyang serbisyo sa mas mataas na antas sa Kongreso bilang 3 nominado ng MPBL Party List. Kilala naman bilang Cebuano hotshot si PBA star Dondon Hontiveros na kilalang-kilala sa husay niya sa 3 points. Dahilan upang mapabilang siya sa hanay ng pinakamahusay na shooters sa kasaysayan ng PBA. Ngayon, nilalayong niyang maglingkod bilang vice-alkalde ng Cebu City. Noong 2019, unang tumakbo siya bilang konsehal at nagwagi. Dahil sa pagkasawi ng alkalde noon na si Edgardo Labella, siya ay naitalaga bilang acting vice mayor. The Gentle Giant o Man Mountain naman na si Bonel Balingit, tumatakbong konsehal sa South District sa Cebu City. Si Balingit ay hindi lamang dating manlalaro ng basketball, kundi isang aktibong leader sa komunidad. Siya ay nagtatag ng isang auxiliary civilian volunteer organization na layuning maghatid ng kaligtasan at kapayapaan sa mga pamayanan. Ayon kay Balingit, ang pagtatakbo niya sa halalan ay hindi dahil sa pagnanais niyang itaguyod ang isang mas ligtas at maayos na Cebu City. Hindi din nagpahuli sa pagtakbo si Big Game James Yap. Layunin niya na magpatuloy sa paglilingkod bilang konsehal ng 1st District ng San Juan. Bahagi ng listahan ng PBA's greatest player si Yap na isang 2-time Most Valuable Player ng PBA. Kasama ni Yap ang mga kapwa dating PBA players na tumatakbo sa San Juan na sina Renren Ritualo bilang councilor at Don Aliado para District 2 councilor. Kilala sa PBA bilang Lakay at The Demolition Man, si Daniel Defonso, na sasabak naman sa karera para konsehal sa Urdaneta, Pangasinan.
Si Ildefonso ay kasalukuyang assistant coach ng Converge FiberXers sa PBA at ng National University Bulldogs sa UAAP. Si Robert Vincent Jude Dudut Bautista Jaworski Jr., dati ring PBA player, ay muling tumatakbo bilang vice-alkalde ng Pasig. Si Dudut ang incumbent vice mayor ng Pasig mula noong 2022. Dati nang nagsilbi bilang kinatawan ng Lone District ng Pasig mula 2004 hanggang 2007 at noon ay konsehal ng San Juan mula 1995 hanggang 1998. Bilang isang manlalaro ng basketball, siya ay drafted ng Ginebra San Miguel noong 1995 kung saan naging kakampi niya ang kanyang ama na si Robert Jaworski Sr. Sila ang nag-iisang ama at anak na tambalan. Magkasama nilang napagwagian ang 1997 PBA Commissioner's Cup bilang Gordon's Gin Boars at sabay ring nagretiro noong 1999. Jeric Uy Teng, dating UAP Rookie of the Year, PBA at MPBL player, ngayon ay tumatahak sa panibagong landas bilang kandidato sa pagkakonsehal sa Gumaca, Quezon. Taong 2013, sumabak sa PBA draft at napili siya bilang 12th overall pick sa second round ng Rain or Shine Elasto Painters. Nakaranas din si Teng ng PBA Championship noong 2016 Commissioner's Cup kung saan nagwagi ang Rain or Shine kontra Alaska. Ian Alban, former player naman ng Arellano University, tatakbo din para pagkakonsehal sa Maynila. Si Ian Alban ay naging standout sa kanyang kakayahan sa pag-score at pagiging leader sa court. Matapos ang kanyang sports career, hangad ni Alban na ipagpatuloy ang paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagiging bokal na tinig sa mga mamamayan ng Maynila. Kilala bilang Mr. Excitement ng PBA, hanap naman ni Paul Bong Alvarez ay ibang aksyon sa larangan ng politika. Si Alvarez na isang certified PBA icon ay tumatakbo bilang konsehal ng 3rd District ng Maynila. Nagtala din si Alvarez ng 71 puntos sa isang laro at naging two-time Comeback Player of the Year. Mula naman sa pagiging multi-awarded actor hanggang be-medaled athlete sa larangan ng fencing, shooting at athletics, pinatunayan na ni Richard Gomez na kahit anong tahakin, hindi ito magpapahuli. Tunay na niyakap na nga ni Goma ang politika at tumatakbong muli bilang congressman ng 4th District ng Leyte. Sa larangan ng shotgun shooting, nakamit ni Richard ang pilak na medalya sa 4th FITC ASC Asian Sporting Championships noong 2022. Sa pamamagitan ng kanyang mga tagumpay at kontribusyon sa palakasan, patuloy na ipinapakita ni Richard Gomez ang kanyang dedikasyon, hindi lamang sa kanyang karera bilang isang aktor at politiko, kundi pati na rin sa pagpapalakas at pagpapalago ng sports sa Pilipinas. Ngayong pinipili nilang maglingkod sa pamahalaan, umaasa ang mga botante na dadalhin nila ang parehong disiplina at determinasyon na pinamalas nila sa sports upang maglingkod ng tapat para sa kapakanan ng taong bayan. Naging matagumpay sa sports, mamamayagpag naman kaya sila sa larangan ng politika? Boto ng bayan lang ang makapagsasabi. Para sa Your Voice 2025, Anton Rojas, Bilyonaryo News Channel.